Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pahimangno sa atong mga kabarangay, dunay mga sensitibong eksena ang atong programa nga posibleng makaapekto sa una-una labi na sa kabataan ug sa inyong ginhawaan. Kakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sikat ang syudad sa Davao tungod sa kalambuan ni ini. Gani, nalakip pa kini sa most livable city in Asia. Misamot pa kini diyang natukod ang Central 911. Serbisyong masinati lang kung tuaga sa Amerika, Canada o uban pang malambuong kanasuran. Mas gilyig din sa Davao kay ang serbisyo sa 911 libre. O libre ba gyud ka? Dinhi nag-ugat ang reklamong among nadawat sa barangay patrol. Dihang, usa ka bata ang namatay kay gipabayad kuno sa ambulansya sa 911. Hinungdang wala kini makaabot nga buhi sa ospital. Samtang, usa ka inahan ug ang iyang anak di-rescue sa barangay patrol. Umang, tulo ka simanang gitanggong sa panakan. Mao kini ang gitutukan sa barangay patrol. Mireklamo kining magdiayong si Sammy o Evangeline Binulaang kinsa namatyan og 4 ka bulan pa lang anak tungod sa sakit. Gimahay niini ang mga nurses sa Isaac Tirabilio Memorial Hospital sa Kalinan ning syudad. Kay matod niini, gilangay-langay kuno sa maong mga nurse ang pagtawag sa ambulansya aron niya mabalhin ang ilang anak nga si Baby Janice ngadto sa Southern Philippines Medical Center. Kuan man to siya ma'am kanang nagsulti sila nga di na nila kaya hapon na gani siya ma'am. Tapos wala pa jud akong bana, nagulat pa ko sa kumbana nga pagkataod-taod gitabang na dagmay akong anak nga niya man sila nga kinahanglan na ibalhin na daw nga di pa man po sila basta-basta muhatag nga balhin kay dayon kay ila pa daw obserbahan kung kuan nga matabang babae nga niabot naman na akong banaw kini nga igsoon niya nga sila maningkamot na tawag daw 911 nga niya man sila nga kini sit akong banaw kini ang igsoon nga mama nga may number sa 911 sa nurse ngayon po tayo itong mga nurse nga di man basta-basta nga mo dahil sa ilaha kaya di mo entertain nun. Uy, nganong ihikaw man ang numero sa 911 wala na lang yun taon gisabot ang kahimtang niining mga ginikanan nga hilabihan na ang kabalaka tungod sa kagrabe sa kondisyon sa ilang pinalanggang anak nga niya man sila nga guba daw ang 911 aday kuan private nga sana sakyanan pero magbayad og 1.5. Ano wala ninyo gikuha to 1.5? Wala man may kwarta. Naningkamot na lang may katong kang Ma'am Chichi kay niabot naman ay ihang kuan. Kuba man di ay ang ambulansya ug nasayod ang mga nurse di atong tungura nga walay kwarta kining pobreng mga ginikanan sa pasyente alang sa pribadong ambulansya nganong wala man lang sila nakadiskarte nga pwede man di ay ang lain pang alternatibong sakyanan sama sa police mobile. Murag makaduda man ang inyong gihimong aksyon ug posibleng magduda sab kita nga naay bahin ang ospital sa bayad sa pribadong ambulansya. Sanglit wala man gyud kini nila pangitayong pagi luyo sa kahimtang sa pasyente. Tan-awa ang resulta, nakalas ang kinabuhi sa pobreng bata. Kabalo ko unsay akong buhaton muton nga sa sakyanan naman to siya na wala na gani ginhawa nga pag abot dito wa naman toy ginhawa muton naspitin na akong hilak wa na ko kasabalo unsay akong buhaton nagmahay og dako nga
nganong dugay sila nagsulti nga di day nila kaya. Nagmahay pud ko ma'am nganong wa sila ni kuan ba nga naningkamot gani unsay among sakyan. Mayon tag nagsulti sila dayon nga sayo pa kay para makaandam gani mi. Nagsulti man sila ma'am nga kanang apiki na gani paginhawa sa akong anak. Mao kini ang nakaparat sa realidad sa kinabuhi. Kung pobre ka, pasensya ka. Among gipaklaro sa management sa Robilio Hospital kung anong wadayon napangitaag paagi ang pagbalhin sa pasyente ngadto sa SPMC luyos sa mando sa doktor ug sa kagrabe sa kahimtang niini. Hindi kami tumawag ng 911 kasi inaano namin facilitate yung fastest na transfer ng patient. Klarohon taragod ni, unsa man itong istorya kaganina nga giingnan daw sa mga nurse ang ginikanan sa pasyente nga nakatawag na sila sa 911 apan pakyas lang kay guba ang sakyanan. Sus Maria Josep, sa ato pa giilad sa mga nurse kining mga ginikanan sa pasyente? Kasi meron kasi kaming mga instances dito na almost always na lalo na pag tumatawag kami sa 911, almost always sinasabi nilang wala. Bisan pag-unsa ka emergency, dili posibleng mabalibaran ka sa imong pagtawag sa Central 911. Kay niining kasamtangan, purot ang tanang mga ambulansya nga nakapwesto din ni karon sa ilang opisina. Gumikan kay gipang dispatch ang tanan alang sa mga nagkalain-laing emerhensiya. But afterwards, pag tumatawag naman ako ulit, pag sinabi ko na merong a big name was mentioned, meron na kaagad availability of the ambulance. So, mahulog natin na merong palakasan system. So, almost always yan. It's about 8 out of 10, no? Na mostly laging walang ambulance. Unsa? Palakasan sa 911? Do, murag bugat ang imong aligasyon. Dili siguro po din ang amo ang nurses, no? Kaya naman yung tayo mga good attitude. Siguro at that time, ang nakuan lang siguro to, burag misunderstanding or wala gito nasabtan sa pasyente tungod kay upset na po sila. So, ang kasagaran ng good namo diri, ang mahitabo, ang nurses gyud ang mutawag or ang doktor mutawag sa 911. Kay dili man gyud na ginaalaw sa 911 nga ang pasyente ang mutawag. So, siguro, kapto nga time, imbestigahan gyud namo kung unsa man, kung tinuod ba itong ang gisulti sa nurse namo. So nagyud mi sanction nga buhaton sa iya. Pero siguro karon nga time wala pa ko'y masulti or dili po ko makahatag og positive side sa mo nga tinuod ba to or dili. So siguro maghulat lang ko kung paghuman ako og imbestiga kung tama ba to or tinuod ba to iyang gisulti. Most of the time naga-istorya gud mi ana sa ilaha kay mo naman gud na ang amo ang na-experience diri nga dili gud mi gina-cater og tarong sa 911. So mo gani na naga-top gud mi sa Kalinan Barangay Ambulance. Kung wala na gud nakamawa pod mi sa medical mission og sa kanang Salex nga ambulance, pero na gyud siya bayad. Siguro karon na gyud ang time nga makapagawas pud mi sa among mga sentiments kung unsa gyud ang amo ang kuan dito sa 911. Ug ngano kahang ingon ini ang pagtagad sa Central 911 ngadto sa Robilio Hospital kung tinuod manugaling kini unsa gaha ang mga nagpaluyong rason niini atangi sa pagbalik sa Barangay Patrol. Kaganina sa Barangay Patrol, giangkon sa mga personay sa Isaac Robilio Memorial Hospital nga wala di ay kini makatawag sa 911 alang sa pagbalhin sa usa ka tabangonon nga 4 ka bulang batang babae nga kinahanglan dadon sa Southern Philippines Medical Center. Sukway kini sa gisaysay sa mireklamong ginikanan kung diin gibutyag kuno sa usa sa mga nurse kanila nga nakatawag na sila sa 911 apan napakyas lang gumikan kay daot kuno ang ilang ambulansya. Among natino
gikan mismo sa pahayag nila Dr. Lim o sa HR manager sa maong Balay Tambalanan nga nagdumili na sila sa pagtawag sa 911 tungod kay halos kanunay na lamang silang pakyas o ginabalibaran sa maong ahensya sa panahon nga manginahanglan kini sa ilang serbisyo, partikular na ang pag-transfer og mga pasyente ngadto sa SPMC. Hirap talaga every time meron kami transfer na pasyente, no? So lalo ng aming hospital is wala talagang sariling ambulance, so maghanap talaga kami ng the best option. Best option? Nganong naabtan man og siyam-siyamang pasyente diya sa inyong ospital, Dok? Hangtod nga nakabsa na lamang kini sa iyang hinuwamang kinabuhi. Gani kung buot hunahunaon, wa man lang mo misuway og tawag sa 911 bisag grabe na ang kahimtang niini. Bisag unsa pa ang inyong rason sa ngalan niya wa mo motawag sa 911, Dok, ug way record ang 911 sa inyong pagpangayog tabang. Madudahan ang inyong intensyon kung pagluwas ba sa kinabuhi o pagpaniguro sa inyong komisyon. So what happened sa kanila? May mga suspicions na baka komisyon na lang ng hospital. What is your take on that? Definitely wala. Wala talaga. So ang amin talaga service sa tao, kaya nga gusto namin mamadali yung pagdating doon sa kung saan namin in-refer yung pasyente. Among gikuha ang bahin sa 911 o gikumpirma sa ilang record nga wala gyud kini nakadawat og tawag gikan sa Robilio Hospital. Meaning, we only respond to real emergencies. Now, pagpunta ng isang ambulance sa isang area o area dun sa na incident, kasi if it's a road accident into the hospital. Ano nangyayari? Yung sa hospital? Yung hospital transfer, dapat hindi nga nangihitabo yan because gina-trick kasi tawag nila sa call center, gina-trick nila kay may ganitong victim, itong emergency. Lahat ng pag gawin ng triage yung EMS, ang palabas nila talagang emergency. Pagdating doon, minsan ang pasyente na nasa gawas sa ospital na nakadextrose na. Life-threatening daw, ingon sa hepes sa 911. Wala tingalig gilas sa mga taga-Robilio Hospital nga life-threatening tung kahimtang sa bata nga dead on arrival sa SPMC. Pero Sir Haldon, sir, dili man daw ninyo ginatagadog tarong ang mga nagatawag gikan sa Robilio Hospital. Mao kanay rason sa mga personahe ini nganong wala na sila nagatawag sa Central 911. That's the problem now. We are now trying to do what is really emergency, and that's one reason we want to also inform the public. First of all, the service is for free. Free talaga. Wala talaga ang bayad. I don't know how the hospital or who is taking advantage of our services. That's the problem. Hindi ko alam yan, but I can categorically deny that it's not existing. Sa ato pa, klaro ang rason sa 911 nga for emergency cases ang mga ambulance unit o sa atong pag-analisan ni ining mga kapamilya tuod emergency ang kaso ni Baby Janice. Apan, pakyas lang ang Robilio Hospital sa ilang hukom nga dili na lang manawag og 911. Sanglit, nagdahom man kini nga daan nga pakyason lamang gihapon sila sa ahensya sama sa ilang mga naunang kasinatian. Apan angayan sad nga tagdon sa bagong tigdumalas sa 911 ang mga aligasyon sa mga taga-Robilio Memorial Hospital niining ilang reklamong dili tarong ang pagtagad kanila sa maong ahensya. Dili sad sayon ang ilang aligasyon nga dunay palakasan system o kanunay na lang silang ginapakyas sa 911 kay kun ugaling magpadayon kining ingon niini nga relasyon o style sa komunikasyon ali sa 911 o sa Robilio Hospital, dako ang posibilidad nga mausab na pod nga ang usab ka kinabuhi sa pasyente ang masayang. Panahon na atong giatagan og pagtagad ang reklamo sa usa ka ginang kansa natanggong na sulod sa duha ka semana sa usa ka paanakan human nga wa kini makabayad sa ilang obligasyon. Base sa Republic Act 9439 nga giaprobahan sa 13th Congress niadtong April 2007, gidili og bawal na ang pagtanggong ni bisan kinsa gumikan lamang kay di kini makabayad.
naabot ka namo ang usa ka reklamo labot sa usa ka babaeng bag-ulang nanganak nga gitanggong sulod sa kapinduhan na kasimana diya sa usa ka panakan sa Guadalupe Village, Matina Crossing. Tungod kay wa kini ikabayad, dayon kining giaksyonan sa Barangay Patrol o Banang Talomo Police, CSSDO Talomo District, Barangay Matina Crossing. O dito amo mismong nakita ang kahimtang sa biktima na si Cristally Gutierrez. Hasta na niining payata, hasta pa yun niining luz para among nasayran na wala day kinig ginapakaon sulod sa maong pasilidad. Hastang luya sa kahimtang nining mga kapamilya, sanglit ginapasuso pa nini ang iyang bag-ong himugsong anak. Karong adlaw way kaon ning pasyente, kining nanay way kaon. Nasa ginapatutoy nga bata. Wa siya kaon kay wa may libreng pagkaon diri sa clinic. Usa ni sa mga ginaanto sa nanay sulod na sa hapit tulo ka semana. Gipanagyan ang naisgutang paanakan sa usa ka Dr. Maria Telma Villaluna. Apan wala kini namo maabti di ang among girombo ang maong pasilidad. Taod-taod miabot kini apan nagdumili sa pagtubang sa kamera. Naa naman gid mi dito. Dili ani na lang sir. Pamabot sa ani. Pag-abot ana niya bisugyan dito na ko siya nga. Kami private mission, bayad ingon ana. Tapos ningon siya, sige lang ma'am, ano siya sa ako lang ng panikamutan. Sukat ko na. Tapos, ang iyo siya, gusto mo gawas ang pasyente, ang mama lang daw mabilin. Kung dili man pwede nga mabilin ang mama kay basi, mabughat. Kung dili lang, kung naadiri, naaman siya diri, libre man ang tubig, ang kuryente, anak, wala pang yun may nakuan og laing charges ay lahat. So, mag-ingat ka nga inyong ginapakaon ng pasyente. Usahay, kung naikuan, usahay, ang ginatagaan siya sa midwife nako, kung naipagkakuan, tapos ginapadalan man siya dili og pagkaon, makadaguon na gani, may tawagan na gina ko ang mama kung kumusta na siya. Ni usay ang mama, dili ko daw, dili ka kalakaagto. Muoto siya. Karong adlaw mama, mo ikaon ng pasyente. Ako, ani magod sir, Isa ka usa. Wala siya nakakaon din ay. Manong wala man kong matagaan sa ginikanan. Kinaamagod siya ng dili siya kapangita o ka ng kwarta. Mao ba? So, ani na lang, sir. Pasok po ba? Kung ma'am, ani na lang, ma'am, kanang sige, wa mo kay mahimog gyud ana kay ako nagstorya man mi ato. Man ko nga naamo gipirman kay naamo ko sila gikuan ang sa bayaran nila tanan. Promissory note man daw siya sa imo, ma'am. Nagdala pa gani daw siya og kanang unsa to sound system diri, ma'am. Dili ani di siya para ani siya sir. Sa imo. Ingon ako tong midwife actually inform ko pero wala mi nagstorya. Ang midwife lang nag-inform sa ako. Inaman ako siya nga kung gusto ninyo ini niya siya kung gusto niya dito sa kuan niya sa phone siya kay dili man ta diri phone siya. Ikaw ba nagpaanak do? Ako gyud nagpaanak. Pasalamat man ta sa imo kay anyway nagpaanak gyud ka sa iya. Ako gyud sir, ingon ani gyud sir. Pagabot nila walay kwarta, wala tanan. Ako siya walay pagduwa-duwa ni tabang gyud ko dayon sa ila. Masking pangutan na sila, di ba? Oo. So, ma'am, ang ato alang ma'am, 2 weeks and 4 days ni mo silang gitanggong. Karong adlaw walay kaon ang inahan bisag kausa. Now, nakakay balaod naman sila ma'am sa SSDO. Nakakay nasupak nga balaod ma'am. Dayag na nga balaod nga imong gisupak sa ilaha because of illegal detention. Doktora, bisan pa magmuingon ka nga doon na kay concern sa pasyente. Apan tataw nga mas gipalabin nimo ang pagprotekta sa imong negosyo tungod sa imong pagtanggong sa imong pasyente. Gawas siya na, imo pagyud kining gipasagdan nga way kaon og tan-awa ang kahimtang sa makaluluoy nga bag-ong himugso ni ining anak. Gawas pa kini sa kamaturan nga supak sa balaod ang imong gihimong pag-detain kaniya. Busag gidala kini sa mga social worker aron nga maatiman ang mag-inahan. Usa ka caller ang nagpadangat sa iyang reklamo batok sa Rescue 911 sa Barangay 296 sa DXAB. Matod nini, gipaninglan kuno kinig-bayad nga 500 pesos sa miresponde nga 911 ambulance unit alang sa iyang inahan.
Unsay niabot niya 911? Ambulansya? Unsa ba? Ambulansya, sir. Agi 911, ma'am. Oo. Kato yung ambulance nga nagakuha sa mga pasyente. Dugay pa man siya gilarga gani, sir. Nga ito sila, pabayad pag itog 500. Kano sa sila naningil? Nilarga na? Wa pa mo larga? Wala pa nilarga. Yung sa nila pagpangayog 500 sa imo, ma'am? Ma'am, kanang kailangan good og 500 kay for service fee na mo na siya. Abi ba na ko libre na siya? Siya dili manggod, ma'am, kanang kinanglanon na siya. Siya dili, ma'am, naadyo na siya, ma'am, perminti. So, tapos mi nga naadyo day na siya. So, sukad ato, sir, wala na gid mi nagkuhan og 911. Kaya bayad man 500. Sa diyang gituki na kini sa barangay 296, sunod-sunod na ang mga tawag nga among nadawat labot sa susamang reklamo. Dunay ming butyag nga rason kuno sa 911 sa ilang pagpaningil ang panggasolina sa ilang ambulansya. Samtang doon na po'y uban mingon nga tuod wala sila gipaninglan sa 911, apan gipaninglan gyapon sila sa ambulance fee sa ospital kung diin sila gidala sa maong ambulansya. Daghan ang mga aligasyon ang nanglutaw, gani nadamay pati ang mga nurses sa SPMC nga maukuray ga-contact sa mga 911 ambulance aron makabahin og komisyon. Apan hugot kining gilimod sa 911 o sa SPMC. We found out na nasa resibo nila yung 250 charge for the ambulance fee using the 911 ambulance. Nagkakapera po ba ang 911 dito? Nagbibigay ba sila sa inyo? Hindi, wala kapera. We don't receive those kind of things, no, sa 911. And I don't know kung meron ba ginagawa yung SPMC, no. Well, I don't know anything about that. But I've just heard that there are hospitals na nag-charge ang ambulance fee, but actually nagamit yung service ng 911. So, paano sila na-charge, when, sino na-transact nila, hindi na namin alam yun. Because our role is only to pick up the patient from a certain point and bring them to the hospital. So, after that, hindi na namin alam ano ginagawa nila. Definitely, wala jud, wala may nag-charge o fee sa 911 for the ambulance service. Pero basically, ang ambulance namo for home conduction and basically more on charity basis siya. Dili na sa hospital bill. It won't reflect in the bill in the hospital. Kunyari nagbayad sila sa private ambulance fee. Pag abot din sa hospital, dili na sa mag-reflect na i-charge po namo sila. Definitely wala jud may kalibutan anak. Doon naman daw mga nurses diya sa SPMC, Doc, na nagpangumisyon sa mga ambulansya. I will call first the attention of the chief nurse and talk about these feedbacks, no, na to investigate lagi. Unsa man ang implikasyon ining gilimod man sa 911 o sa SPMC ang maong mga aligasyon. Tataw nga kung bawal sa 911 ang pagpaningil og bayad sa mga gina-rescue nila, doon na gayoy mga nagbinolayog nga mga personahe ni ini. Actually, ang itong ginahimo sa Central 911 paghatag sa emergency services, no, pagresponde, ang atong gina-problema karon kay ang mga tao down ang mga moral tungod aning mga isyuha, no, na although wala gyud clarification or wala na klaro na tinuod, no, o kami mismo makadinay ana ng mga butang. Kana ang klaro mga kapamilya, libre ang serbisyo sa 911. Kung doon naman o galing mga personahe ni ini, yan nakalusot sa ilang mga binuang sa pagpaningil og salapi, bugti sa ilang serbisyo. Unta lang, matulid na kini, pinaagi sa sistema sa bagong tigdumala sa ahensya. O kung doon na pagayoy magpadayon sa maong binuang, tanawa ang nameplate sa mga personahe, ilista ang ambulance number, hinumdumi ang pizza o isumbong gilayon ka na sa mga hingtunggang opisyal. Sa pagpakabuhi din sa kalibutan, giinyong lamig yun ang libre. Apan, sa kalisod ba naman sa panahon karon, doon nagipipila ang maningkamot nga makadiskarte. Mao kini ang hagit sa bagong liderato karon sa Central 911. Kung tinuod man o dili ang isyong atong gituki karon, dili nini malilong ang kamatuoran
nga libuan na ka mga tinabuhi ang naluwas sa atong mga maabtik ug maisugong mga volunteers diri sa 911. Sa gustong mopadangat sa ilang mga reklamo diri sa programang Barangay Patrol, i-text o itawag lang sa mga numerong makita sa inyong TV screen o i-post sa Facebook page Barangay Patrol. Kini ang inyong kapitan, Randy Caniedo.